Sa inyong lahat na minamahal at tinawag ng Panginoong Hesus tungo sa kanyang kaliwanagan, sumasa inyo ang pagpapala ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Ang aking ibabahagi ay pinamagatang kong believers are influencers. At yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 5, verse 13 up to 16. You are the light of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Verse 14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Lord Jesus, help us to understand your word today. Teach us, change us, mold us according to your word. Amen. Now, ito pong mga talatang aking binasa, it is about the parable of Jesus Christ concerning Christian life. Ano po ba itong parable? O sa Tagalog, ito po ay isang talinhaga. It is an earthly story with a heavenly meaning. Number 2, it is a short story used by the Lord Jesus Christ to teach some truth and moral lesson. Ito po ay patungkol po sa testimony ng mga Kristiyano. Yung testimony nila sa kanilang buhay, kung paano isinasapamuhay ang salita ng Diyos. So salt and light indicates the believer's influence for good. Ito po ay isang impluensya na humihikayat para sa iba, para gumawa ng mabuti ayon sinanasa ng Panginoon. Now sabi po sa verse 13, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. So ano po ang katangian ng asin na sinasabi rito? Ang asin, it preserves and it adds flavor. So sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga believers ng Panginoong Hesukristo, panatilihin po natin ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Kumusta po ba ang bunga ng banal na Espiritu Santo sa atin? Ito ba'y nananatili pa sa atin? Yung love, yung joy, yung peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At tayo po ay magbigay lasa para sa iba. Ano pa po ang katangian ng asin? Salt makes us thirsty. Ito po ay nakapagbigay ng uhaw. Ano po ang nagagawa natin? Nagagawa ho ba natin na uhawin ang sinuman kay Kristo? Ang tubig na nagbibigay uhaw? Magpatuloy po tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon. Huwag po tayo manghinawa na i-share yung gospel, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pag-ibig at ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan po natin ito na gawin bilang mga tinawag na salt of the earth. Pag sinabi pong salt of the earth, yung pong earth ito stands for people. Amen. Now sabi pa nga rito sa Mark chapter 9 verse 50, the salt is good, but if the salt loses its flavor, how will it season? Paano pa ito makakapagbigay ng lasa? Alam po ninyo, if we lose the flavor of discipleship and striving after selfish ambition, we become useless as Christian. Nawawala na po. Kung hindi na po tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon, yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, ang sabi po dito sa talatang ating binasa, tayo po ay nawawalan na ng kabuluhan. Kumbaga wala na tayong kahalaga-halaga. Now, idinugtong po dyan, have salt in yourselves and have peace with one another. Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Now, ito po, it's about our character. Ang
ating pag-uugali, our holiness. Ito po ba sa ating ginagawa at sa ating pananalita, mayroon pa bang kabanalan sa mga bagay na sinasalita natin? Now, Colossians chapter 4 verse 6 says, "Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one." So bantayan po natin yung ating pananalita, yung ating pangungusap. Huwag na po nating hayaan na yung ating mga pananalita, pangungusap ay nakakasakit sa ating kapwa. So pagsikapan natin, yun po ang sabi rito pagsikapan natin na yung ating kausap, nawiwili sila. Hindi sila naiirita, hindi sila nasasaktan. Alam po nyo yung mga negative na mga salita na ating nabibitawan, yan po ay nakakasugat sa puso. Nakakasugat sa katangian ng isang tao. Kaya sabi rito, sa talatang ating binasa, ay kailangan po yung ating mga pananalita, yung ating pangungusap ay dapat ito po ay mabuti at magaganda na lamang ang ating binabigkas sa ating kapwa. Sikapin po natin at pag-aralan natin na sa pakikipag-usap natin ay mawili ang nakikinig at hindi lang sila nawiwili, napapalakas natin ang kanilang pananampalataya. Ephesians chapter 4 verse 29, it says, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that may impact grace to the hearer." Huwag na kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakakarinig. Now, the word corrupt here is literally decayed or rotten. Yung mga bulok na mga salita, sabi niya, ay, ugali mo bulok, asal mo bulok. Huwag na po tayong gumamit ng mga salitang masama na hindi nakakatulong sa ating kapwa. Bilang anak ng Diyos, buraduhin na po natin yan sa ating bokabularyo. Pawang mabubuti at tamang salita na lamang, na may pakinabang na lamang ang ating bibig. Kasi pag-aralan po natin, pagsumikapan po natin. Pag sinabing pagsumikapan, pwede. Nandyan ho ba kayo? Now, remember this, that gracious words are always the right word. Yung pong pananalita natin na may giliw, magigiliw na pananalita, yan po ay laging tamang salita. At nakakapagpasigla sa ating nakakausap. Tulungan po natin yung ating sarili na makapagsalita tayo ng pawang magagandang pananalita, wholesome speech, mabubuti at kapakipakinabang na pananalita. Ano po ang dapat nating gawin? Colossians chapter 3 verse 8, "Put off all this." Ano daw yung pong alisin natin? Ano na daw yung iwaksin natin? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language, out of your mouth. Tanggalin na daw natin yung mga galit. Alam mo po, galit ka, talagang kung ano-ano na lang yung nasasabi natin na hindi hindi nakakapagbigay ng maganda sa isang relasyon, lalong gumugulo. Sabi niya yung puot, yung galit, alam mo, pag hindi po natin napagtagumpayan, nagiging puot yan, at ang puot pumapatay. Yun po ang sabi sa Proverbs. At yung sama ng loob. Sabi po dyan, yung sama ng loob, pag masama ang loob, alam mo, may mga tao na, alam mo, sis, alam mo bro, sama ng loob ko sa'yo simple lang naman na ibig sabihin ng sama ng loob, masama ang iyong loob. Masama ang kalooban mo. Kaya sabi rito sa salitang ating binasa, itakwil natin. Iwasan na natin yung mga salita na nakakapagbigay ng galit, nakakapagbigay ng puot, nakakapagbigay ng sama ng loob. Iwasan na natin yon. Itakwil na natin ang mga bagay na yon. Yun po ang sabi sa Colossus chapter 3 verse 8. Now, tingnan natin, paano natin matutulungan ang ating sarili upang hindi na tayo manahan sa mga ganitong mga negatibong mga damdamin. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, sabi niya, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord."
So pagsikapan po natin, tayo po ay magsumikap na magbasa ng ating Biblia araw-araw. Hindi lang natin binabasa, kundi pinag-aaralan po natin kung ano ang naipaabot sa atin ang salita ng Diyos sa atin. At sanayin natin ang ating sarili. Saan? Sa magitan po ng pagmememorya ng mga talata. At pag ito po ay namemorya natin, ang sabi po diyan, pagbulay-bulayan natin upang lalo po tayong lumalim. Saan? Sa salita ng Panginoon. Yan po ang sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8 na huwag nating kaliligtaan, never, day and night, sabi nga po doon. Hayaan po natin na yung mga salita sa magitan ng ating mga natutunan at sinasabi salita ng Panginoon, hayaan natin na yung mga salitang yon na mamumutawi sa ating labi ay ito po ay magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos at makapagbigay ng kalakasan sa iba. Alam po niyo, sa totoo lang, naiinis din po ako. Marunong din akong mainis. Kaya lang pag ako po ay nakakaramdam ng pagkainis, nako, inumpisahan ko na mag-recite. Paulit-ulit yung Philippians chapter 4 verse 8 and 9, sinasabi ko sa sarili ko, "Oy, Pemi, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on this thing. And the peace of God will be with you." Paulit-ulit, hanggang sa yung inis ko na po, nawawala na. So ito po yung kahalagahan nung tayo po ay nagme-memorya at nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Sabi ng iba, paano ba mag-meditate? Simple lang naman ang meditation eh. Now, kung ikaw ay may utang at inaalala mo, iniisip-isip mo yung may utang mo, tsaka pinagkakautangan mo, natutulog ka na, iniisip mo, yun to ang meditation. Kung halimbawa, ikaw naman ay may boyfriend, wala ka nang iniisip kundi yung boyfriend mo, okay, hating gabi, nagising ka pa, yun po ang meditation. Amen. Paulit-ulit po natin, nabigkasin ang mga talata na ating nababasa at pinag-aralan upang ang kapayapaan ng Diyos, yung anumang galit yan, anumang puot yan, anumang sama ng loob yan, hinampuman yan, yan po ay napagtatagumpayan natin sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Romans 12:18 says, "If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men." Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Ibig sabihin, peace is up to you. Nasa sa iyo ang kapayapaan. Depende yan sa iyo. Kung gusto mo maging mapayapa ang buhay mo, nasa sa iyo yan. Kung gusto mo ang gulo, nasa sa iyo yan. Pero bilang isang Kristiyano, harinawa, I pray, hindi naman po tayo pinagmumulan ng gulo, ano? Hindi naman tayo yung pinagmumulan ng away-away, ng dibisyon, ng chismis. Alam po nyo, ang chismis, ang sarap eh, no? Pag pinag-uusapan yung iba, wag lang ikaw. Yun po ang chismis. At ang sabi rito, sabi sa atin dito, naku, kailangan mamayani sa atin ang pakikipagkapayapaan sa ating kapwa. Amen. Nasa sa atin. Nasa desisyon natin, nasa kapangyarihan natin kung gusto nating maghari ang kapayapaan. It's up to you. It's up to you. Romans chapter 14 verse 19 says, "Therefore let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify." Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na nakakapagdulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa iba. Tandaan po natin, you are the salt of the earth. Ikaw ay asin. Para kanino? Sa iyong mga kaibigan mo, sa mga nakakasama mo, sa work mo, okay, sa employer mo, asin ka doon. Magsilbing asin ka upang mahikayat mo sila kay Kristo. Remember, you are the salt of the earth. Hindi lang salt.
Hindi ka lang nagpre-preserve, hindi ka lang nag-a-add ng flavor, kundi ikaw din, sabi sa verse 14, you are the light of the world. Ikaw ay liwanag. Now, since ikaw ay liwanag dun sa libutan, may tanong ako, paano nagliliwanag ang iyong buhay? Paano mo nililiwanagan ang iba? Number 1, ito po ang liwanag na sinasabi. Dinadala po natin ang puso at ang katangian ng Panginoong Jesucristo sa bawat sitwasyon o pangyayari ng ating buhay na kinakaharap araw-araw. Now, mayroong nga sinabi ng Panginoon, now, Christ is love, God is love. Pero kaya naman sinasabi niya sa atin, love. Kailangan daw mahalin natin ang ating kapwa. Ito ang matindi sa Matthew chapter 5, sabi niya, love your enemies. Wow, no? Mahalin daw natin yung ating mga kaaway. Yung umaaway sa'yo, kailangan mahalin mo. Mayroon pa sinabi, i-bless mo yung sumusumpa sa'yo. Grabe, di ba? At ito pa, sabi niya, abay, do good to those who hate you. Yung mga asar na asar sa'yo, yung gusto ko na itakwel, naku, sabi ko nun, gumawa ka pa rin ng mabuti. At ito ang matindi yung ginamit ka para sa kanya makasarili. Sabi niya rito, pray for them. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat na makita sa atin, na i-display natin yung katangian ni Jesus sa atin. Alam po ninyo nang tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo na siyang liwanag. Alam po niyo yung liwanag na yun ay nag-reflect po sa atin. At yung liwanag na tinanggap natin ay ito rin ang dapat na makita ng iba sa atin. Now, Christ is forgiving. Mapagpatawad po siya Nandiyan ho ba kayo? Kaya lang sa atin, nako, pakita ka, huwag ka, pinatatawad na kita. May mga nagsasabi nga, pinatatawad na kita, pero huwag ka nang pakikita sa akin. Meron bang ganon? Naalala ko tuloy si Pedro, no? Yung sa Biblia, sabi ni Pedro, tinanong niya si Lord Jesus, sabi niya, Panginoong Jesucristo, ilang beses ko ba patatawarin tong kapatid ko? Ang kulit! 7 beses ba? Sabi ni Pedro. Sabi ng Panginoon Jesucristo, sino may sabi sa yung 7 beses? But 70 times 7 in a day. Wala naman nagkakasala ng ng 70 times in a day. Nandiyan ho ba kayo? Na kung minultiply ko ngayon, 490 in a day. Oh my. But the Lord is teaching us how to forgive. So naalala ko tuloy sa Lord's Prayer, sabi ng Panginoon, sabi sa prayer, forgive us as we forgive. So bago pala tayo mapatawad ng Panginoon, kailangan namang matuto tayo magpatawad muna sa iba. Amen. Remember the story? Nung pong isang alipin na hindi marunong magpatawad, nandyan ho ba kayo? Now, number 2, na pagdadala ng ugali o katangian ng Panginoon Jesucristo sa bawat kinakaharap natin araw-araw sa ating buhay ay ipinapakita natin yung compassion sa iba. Katulad ng Panginoong Jesucristo, napaka-compassionate niya. Lahat ginagawa niya, inaabot niya ang mga tao. Ganon din po ang ating gawin. Reach out, magpatuloy po tayo mag-reach out. Abutin ang mga wala pa kay Kristo, kailangan po nila ang Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya po lahat ang kasagutan. Nasa Kanya lahat ang kanilang hinahanap. Amen. Gumawa rin po tayo ng mga pagpapalo up. Ang dami na po natin kasamahan sa church na mga hindi na dumarating, hindi ba? Mag-follow up tayo. Lalo na yung mga disciple natin na nakarating na, first timer, second timer, third timer, fourth timer, i-follow up pa natin sila. Hindi po natin alam kung ano na po nangyayari sa kanila. Puntahan po natin sila, tawagan natin sila. Ipakita po natin na we care for them. Number 3, ipakita, alam po ninyo, sa magitan ng pagbibigay po natin ng malasakit sa iba, alam po nyo, ito po ay nagbibigay ng karangalan sa ating Ama sa langit. Tuwang-tuwa siya sa atin. Amen. At tandaan po natin, huwag po natin kaliligtaan, mga minamahal na kapatid kay Kristo, na ang mga tao, binabantayan po tayo niyan. Pinanunood po tayo ang kilos natin. Ang tanong, the question is, what do they see? Ano po ay nakikita sa atin? Now, pag tayo po ay nagbabahagi
ng salita ng Diyos. See to it, make sure, tiyakin na pamuhay po natin yung bagay na ating ipinapangaral sa kanila. Amen? Dahil ang mga tao po ay binabantayan tayo. Nandyan ho ba kayo? Tinitingnan tayo. Binabasa tayo. Kung paano natin isinapamuhay yung isinishare natin, hindi po tayo pakikinggan. Huwag ho tayong umasa na sila po ay mahihikayat natin. Kung tayo po ay nakakakitaan ng hindi mabuti. Kaya nga sabi diyan, let your light shine. Amen. Ikaw man ay mapakandila, ikaw man ay mapagasera, mapalampara, mapaparola ka man, kailangang magliwanag ka. Jesus calls believers to be salt and light of this earth. Ang mundo po natin ay napakadilim at kailangan ang liwanag. No one really wants to hear what we have to say about the love of Jesus until they've seen it in our lives. Wala, hindi sila maniniwala eh, pambihira ka naman. Sabi nga ni John sa 1 John chapter 4 verse 20, pambihira ka naman, sinasabi mo, love mo ako eh, hate mo nga yung katabi mo, hate mo nga yung brother mo. Abay, sabi diyan, sinungaling ka, hindi totoo yun. Eh, yung brother mo na sinasabi mo, love mo ako na hindi mo ako nakikita, eh, yung brother mo nakikita mo, paano mo sabing love mo ako na hindi nakikita? Hindi po ako may sabi niyan. Ang Biblia ang may sabi. Amen. We are liar. If we say, oh God, I love you, hindi naman natin love yung ating brother o yung ating sister. Kaya nga sabi rito, sa talata na sa ating text kanina, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Alam po nyo, maraming mga Christian, hindi halatang born again. 10 taon na, ilang taon na, hindi halata. Minsan nagkakabiglaan pa, aba, born again pala. Nandyan ho ba kayo? Huwag itago ang liwanag. I-display ang liwanag. Sabi nga rito, huwag itago. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Pahalata naman ikaw. Amen. Praise God. Revelation chapter 2 verse 5 says, the word of Jesus Christ says, remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Now, sino po yung may hawak ng hawakan ng ilawan dito? Ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya dito, sabi niya, abay kung hindi ka magre-repent, hindi ka magbabago, aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Now, the Word of God is encouraging us, telling us, repent and do the first work. Ano ba yung first work na ipinapagawa sa atin? Alam mo, sa totoo lang, nung bago kang born again, nung bago tayong born again, no, di ba? Excited ka sa lahat ng bagay. Naku, Lunes pa lang, katatapos pa lang ng linggo, hinihila mo na yung araw, gusto mo na Sunday na ulit, gusto mo na Saturday na ulit, di ba? Ganun eh, di ba? Lunes pa lang, nagpa-plancha ka na ng damit, you are preparing yourself na for the next fellowship. Amen. In love ka, masyado ka excited, very hot ka sa pagsishare ng gospel, kung paano ka naligtas sa iba. Amen, you are so excited, kaya nga sabi rito, repent and do the first work. Yung excitement, unti-unti, lumiligamgam, nawawala na yung init. Sabi ng Panginoon, why? Sabi nga ng Panginoon, repent and do the first work. Mahal kung hindi, aalisin ko ang iyong ilawan sa lalagyan. Philippians chapter 2, verse 15, children of God, shine as lights in the world. Magsilbi kayong ilaw tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, sabi sa Tagalog. So, ang Panginoon, ang siya po yung light holder, siya yung may hawak ng hawakan ng ilawan. Ang sinasabi po rito sa talatang ating binasa, tayo ang tagadala, ang magdadala ng ilaw sa mundong madilim. Kaya wag ho nating itago.
Huwag nang magtago, huwag takluban, huwag takipan yung ilaw na yan. Ipakita ang iyong liwanag. Let your light shine. At pag ito po ang ating ginagawa, alam po nyo, sabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 5 verse 8, by this, my Father is glorified, so you will be my disciples. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, patawad po, naging makasarili kami. Nalimutan naming mag-ibanghelyo na, umabot na sa iba, at magbigay lakas at pag-asa. Help us to live a life of holiness, Lord, bringing glory to your holy name. Magbigay lasa at liwanag sa iba. Makita ka po sa aming buhay. Amen. Praise God.